Dalawang salita lamang ang narinig ni Arabella, ngunit sapat na iyon para huminto ang kanyang mundo. Tatanggalin lahat. Napatigil ang kamay niyang nagpupunas ng sahig. Nakaluhod sa malamig na tiles ng pasilyo sa ika-30 palapag ng De La Vega Tower, naging estatwa si Ara, hawak ang basahang-basa. Ang boses ay nanggagaling sa nakabukas na pinto ng supply room, boses ni Mang Tony, ang kanilang supervisor, at isang babaeng hindi niya kilala. Lahat, sir. Sigurado po ba kayo? Tanong ng babae. Bagong management, bagong patakaran. Outsource na raw lahat ng utility personnel simula next month. Mas makakatipid daw ang company, sagot ni Mang Tony, may pait sa boses. Wala na tayong magagawa. Hindi na narinig ni Ara ang mga sumunod na salita. Isang ugong na lamang ang pumuno sa kanyang tainga, kasabay ng biglang panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang bato. Tatanggalin lahat. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang isipan. Napapikit siya ng mariin. Hindi pwede. Hindi pwedeng ngayon. Sa isip niya, nakita niya ang isang listahan. Isang mahabang listahan ng mga bayarin, tubig, kuryente, renta sa apartment. At sa pinakatuktok ng listahang iyon, ang pinakamalaki, ang pinakamabigat sa lahat, ang utang. Ang utang na hindi sa kanya, ngunit siya ang nagbabayad. Biglang sumagi sa isip niya ang mukha ni Katrina, ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga mata nitong laging nangangarap, ang mga ngiting laging may kasamang pangako ng isang mas magandang bukas. Isang bukas na binuo mula sa isang masamang desisyon. Isang investment scam na nilubugan ni Katrina, dala ang lahat ng ipon ng kanilang pamilya. Naalala ni Ara ang gabi nang umuwi si Katrina, umiiyak, basag ang boses habang inaamin ang lahat. Naalala niya ang mukha ng kanilang ina, ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang pagkawala ng liwanag sa mga mata. At naalala niya ang pangako niya sa kanilang yumaong ama, habang nakatayo sila sa tabi ng kabaong nito, Itay, ako na po ang bahala kina Inay at Katrina. Ang pangakong iyon ang nagdala sa kanya rito. Banat ang buto sa pagtuturo sa umaga sa Malaya Public High School, at pagod ang katawan sa paglilinis ng sahig at banyo sa gabi. Ang sahod niya bilang guro ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Ang kinikita niya dito sa pagiging janitress, ito ang pambayad sa utang. Ito ang nag-aalis ng mga kunot sa noo ng kanyang ina. Ngayon, mawawala ito. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Paano na? Paano na ang mga bayarin? Paano na ang pangako niya? Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang dambuhalang bato na unti-unting dumudurog sa kanya. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang mag-isip. Pero ang utak niya ay ayaw gumana. Tila na paralisa sa takot. Pinilit niyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod. Tinapos niya ang kanyang trabaho na parang isang makina, blanko ang isip, tanging ang tibok ng kanyang puso ang naririnig. Pagdating ng 11:00 ng gabi, oras na para umuwi. Mabilis siyang nagpalit ng damit sa locker room, isinuot ang kanyang simpleng blusa at pantalon, at isinukbit ang kanyang lumang backpack. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan niyang makahinga. Nagmamadali siyang lumabas, tinungo ang elevator. May isang elevator na kakatigil lamang, at habang bumubukas ang pinto, sumugod siya papasok ng hindi gaanong tumitingin. Isang malakas na kalabog. Aray! Ano ba? Naramdaman ni Ara ang pagtama ng kanyang katawan sa isang matigas na dibdib. Kasunod nito ay ang tunog ng mga papel na nagkalat sa sahig. Napaupo siya sa sahig ng elevator sa lakas ng impact, at nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya ang isang pares ng mamahaling leather shoes na nakatayo sa harap niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang madilim na kulay at perpektong pagkakatahing suit. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay paatras, at ang kanyang panga ay tila hinulma sa tigas. Ngunit ang mga mata nito, malamig at matalim, ang siyang nagpatigil sa kanyang paghinga. Tinititigan siya nito na para bang isa siyang dumi na dumikit sa nangingintab nitong sapatos. Sorry, sir. Pasensya na po, natatarantang sabi ni Ara. Agad siyang kumilos, nanginginig ang mga kamay habang pinupulot isa-isa ang mga nagkalat na dokumento. Ang isip niya ay naghalo-halo na, ang pagkawala ng trabaho, ang utang at ngayon ang kahihiyang ito. Hindi gumalaw ang lalaki.
Hindi ito yumuko para tulungan siya. Nanatili lang itong nakatayo roon, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, pinapanood siya na para bang isa itong palabas. This is a restricted floor after office hours, sabi ng lalaki sa isang boses na kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Anong ginagawa ng isang janitress dito sa executive elevator? Napatigil si Ara sa pagpulot. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bahagyang galit. Sino ba siya para pagsalitaan ako ng ganito? Ngunit agad niyang nilunok ang anumang sasabihin. Hindi ito ang oras para makipagtalo. Kailangan niyang makaalis. Tumayo siya, hawak ang mga papel na may bahagyang lukot na dahil sa pagkakabagsak. Maingat niyang inabot iyon sa lalaki. Pasensya na po talaga, sir. Nagmamadali lang po akong umuwi. Hindi ko po sinasadya. Tinanggap ng lalaki ang mga dokumento, ngunit ang mga mata nito ay hindi sa papel nakatingin kundi sa kanya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, na nagparamdam sa kanya na lalo siyang lumiit. Pakiramdam niya ay nakikita nito ang lahat, ang pagod sa kanyang mukha, ang luma niyang sapatos, ang bigat ng mundong pasan-pasan niya. Mag-ingat ka sa susunod, sabi lang nito, bago tumalikod at pinindot ang buton para sa ground floor. Tahimik ang naging pagbaba nila. Si Ara ay nakatayo sa isang sulok, nakayuko, nakatingin sa sahig, hinihiling na sana ay bumilis ang pag-andar ng elevator. Ang presensya ng lalaki ay mabigat, halos nakakasakal. Nang marinig niya ang tunog na hudyat na nasa ground floor na sila, halos mapatalon siya sa kagustuhang makalabas. Habang naglalakad siya palabas ng elevator, narinig niya ulit ang boses nito, ngunit hindi na para sa kanya. Hold the door. Lumingon si Ara, hindi sigurado kung bakit. Nakita niyang bahagyang nakakunot ang noo ng lalaki. Hindi na ito nakatingin sa kanya, kundi sa name tag na nakasabit sa dibdib ng kanyang uniforme. Al Santos. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ng lalaki, hindi galit, hindi inis, kundi isang bagay na mas malalim. Isang bakas ng pagkilala na may kasamang inis. Pagkadismaya. Hindi masabi ni Ara. Pero ang titig na iyon ay nagpadala ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Bakit siya tinititigan ng ganoon? Bago pa siya makapag-isip, mabilis na sumara ang pinto ng elevator, at naiwan siyang mag-isa sa lobby, ang puso ay kumakarera. Ang gabi niya ay nagsimula sa masamang balita, at nagtapos sa isang nakakabahalang engkwentro. Habang naglalakad siya papalabas ng malaking gusali at patungo sa dilim ng gabi, hindi niya may alis sa kanyang isipan ang malamig na mga mata ng lalaking iyon at ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang pangalan. Hindi niya alam, pero ang lalaking iyon ay si Gabriel de la Vega. At ang pangalang T. Santos ay isang pangalang pilit na niyang winawaksi sa kanyang isipan. Nang sumarado ang mga pinto ng elevator, naiwan si Gabriel de la Vega sa katahimikan, ngunit ang isip niya ay maingay. Ang imahe ng babae, ang kanyang mga matang pagod ngunit hindi sumusuko, ang paraan ng pagpulot niya sa mga papel na maihalong hiya at dignidad ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ngunit higit sa lahat, ang pangalan sa kanyang name tag ay Santos. Santos. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pangalan na pilit na niyang ibinabaon sa limot sa loob ng 5 taon. Isang pangalan na katumbas ng pait, ng kasinungalingan, ng pagkakanulo. Coincidence, bulong niya sa sarili habang umaandar ang elevator pababa. It's just coincidence. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Kinabukasan, sa loob ng maluwag na boardroom ng De La Vega Holdings, dapat ay nakatutok ang buong atensyon ni Gabe sa presentasyon para sa isang malaking real estate deal sa Timog. Ngunit habang nagsasalita ang kanyang Vice President for Operations, ang isip niya ay lumilipad. And with this projection, sir, we are looking at a 30% increase in net profit for the first 2 years, sabi ng habang nakaturo sa isang komplikadong graph sa screen. Tumango si Gabe, ngunit hindi ang mga numero ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang mukha ng babae sa elevator. Arabella Santos. Iyon ang buong pangalan niya, base sa report ng security kaninang umaga. Isang babaeng may ordinaryong pangalan, ngunit may mga matang hindi ordinaryo. Mga matang tila may pasa na problema ng buong mundo, ngunit mayroon pa ring dingning ng katatagan. Sir Gabe. Naputol ang kanyang pag-iisip.
Napansin niyang nakatingin sa kanya ang lahat ng tao sa loob ng kwarto. Yes, sagot niya, ang boses ay matigas at walang emosyon, isang perpektong maskara para sa kaguluhan sa kanyang isip. Your thoughts on the proposal, sir? It's acceptable. But want more aggressive marketing plan. Double the budget, utos niya, bago tumayo. I'll leave the rest to you. I want the final plan on my desk gisay tomorrow. Umalis siya sa boardroom nang hindi na lumilingon, iniwan ang mga opisyal niya na bahagyang nagulat sa kanyang biglaang pag-alis. Pumasok siya sa kanyang opisina, isang malawak na espasyo na may floor-to-ceiling glass windows na tanaw ang buong Bonifacio Global City. Umupo siya sa kanyang malaking leather chair at ipinikit ang mga mata, minasahe ang kanyang sentido. At doon, sa dilim ng kanyang isipan, bumalik ang alaala na pilit niyang tinatakasan. 5 taon na ang nakalipas. Isang mamahaling restaurant. Nakaupo sa harap niya si Isabel, ang kanyang fiance, nakasuot ng kumikinang na diamanteng hikaw na regalo niya. Ang kamay nito ay nakapatong sa kanya, ngunit ang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Gabi, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Isabel, ang boses ay nanginginig. Ano yon, love? Tanong niya, nakangiti pa. Inakala niya ay tungkol ito sa mga plano nila sa kasal. Huminga ng malalim si Isabel. I can't marry you. Nawala ang ngiti ni Gabe. What? Is this some kind of a joke? Umiling ito at sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. I'm sorry. I'm so sorry. I met someone else. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman niya. Someone else? Sino? Kailan pa? It doesn't matter, sabi nito. Gabe, I love you, but hindi lang sapat. May mga pangarap ako na. I need stability. Real stability. Natawa siya ng mapakla. Stability. I run one of the biggest companies in the country. Anong klaseng stability ang hinahanap mo? At doon, sinabi nito ang mga salitang tumatak sa kanyang puso na parang markang bakal. His family is old money, Gabe. Yours is new. You work hard for it, he was born with it, it's different. Masigurado. Ang huling salita na narinig niya mula sa bibig nito bago ito tumayo at iwanan siyang mag-isa sa gitna ng restaurant ay ang pangalan nito. Buong pangalan. I'm sorry, Gabriel. Goodbye. Isabel Santos. Napamulat si Gabe. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ang babaeng minahal niya, pinagkatiwalaan, handa niyang pakasalan, ay iniwan siya dahil sa pera. Dahil sa tingin nito ay hindi pa siya sapat. At ang apelyido nito. Santos. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Rico, come in. Ilang sandali lang ay pumasok na ang kanyang matapat na executive assistant. Yes, sir. That security issue last night, simula ni Gabe, pinipilit na maging kaswal ang kanyang tono. The janitress in the executive elevator. I want a full background check on her. Bahagyang nagulat si Rico. Is background check, sir? On a janitorial staff. Tumingin si Gabe sa kanya, ang mga mata ay malamig. May problema ba doon, Rico? She was in a restricted area. It's a security protocol. No, sir. Of course not, sir. I'll get on it right away, mabilis na sagot ni Rico bago magalang na tumalikod at lumabas. Naiwan si Gabe na nakatingin sa kawalan. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa security. Mayroon siyang kailangang malaman. Mayroon siyang kailangang patunayan sa sarili na ang pagdududa niya ay tama. Na ang lahat ng babaeng may apelyidong Santos ay pare-pareho. O marahil, nais lang niyang patunayan na mali siya. Hindi niya alam. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Rico, may hawak na isang folder. Inilapag niya ito sa mesa ni Gabe. Sir, here's the preliminary information on Ensa Santos. Binuksan ni Gabe ang folder. Ang unang pahina ay isang simpleng information sheet. Pangalan, Arabella U. Santos. Tirahan, Quezon City. Trabaho, janitorial staff, De La Vega Tower, night shift. At sa ilalim nito, may isa pang linya na nakasulat.
Isang impormasyon na nakuha ni Rico mula sa mas malalim na paghahanap. Iba pang trabaho, public school teacher, Malaya National High School. Napatigil si Gabe sa pagbasa. Inulit niya ito sa kanyang isipan. Isang guro sa pampublikong paaralan? Isang guro na naglilinis ng sahig at banyo sa gabi. Ang dalawang bagay ay hindi magkatugma sa kanyang isipan. Isinara niya ang folder. Ang pagdududa sa kanyang dibdib ay lalong lumalim, ngunit ngayon ay may kasama na itong intriga. Anong klaseng tao ang gumagawa nito? Isang bayani na nagsasakripisyo para sa pamilya? O isang taong desperado na handang gawin ang lahat para sa pera? Ang alaala ng mukha ni Isabelle ay bumalik, maganda, sopistikada, at ganid. At ang alaala ng mukha ni Arabella, pagod, simple, ngunit may mga matang hindi niya malimutan. Alin sa kanila ang totoo? Para kay Gabriel de la Vega, na minsan nang nasaktan, iisa lang ang posibleng sagot. This is not a story of sacrifice. This must be a story of desperation. At ang desperasyon, para sa kanya, ay isang mapanganib na bagay. Ilang araw ang lumipas na tila ba may madilim na ulap na nakasabit sa ibabaw ng ulo ni Ara. Ang balita tungkol sa pagtatanggal sa kanila sa trabaho ay formal ng inanunsyo ni Mang Tony, at ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Sa gabi, ang paglilinis niya sa bawat sulok ng De La Vega Tower ay may kasamang pait. Bawat kuskus ng basahan, bawat walis sa sahig, ay paalala na malapit na itong matapos. Sa umaga naman, sa harap ng kanyang mga estudyante sa Malaya High, pinipilit niyang maging masigla. Ngunit kahit ang mga ngiti at tawanan ng mga bata ay hindi sapat para pagaanin ang kanyang loob. Paano na? Iyon ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Isang Sabado ng hapon, pagkatapos mag-check ng sandamakmak na test papers, naramdaman ni Ara na kailangan niyang makatakas kahit sandali. Nagpunta siya sa kanyang paboritong lugar, isang maliit na coffee shop sa Maginhawa Street na tinatawag na Kapihan ni Lola. Ang lugar ay maliit lamang, puno ng mga lumang kasangkapan na gawa sa kahoy, at ang amoy ng bagong giling na kape at bagong lutong pandesal ay agad na nakakakalma ng puso. Umorder siya ng isang tasa ng mainit na kapeng barako at isang piraso ng paborito niyang ensaymada. Umupo siya sa isang maliit na mesa sa may bintana, pinapanood ang mga taong naglalakad sa labas. Dito, sa gitna ng pamilyar na ingay at amoy, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Kahit paano, sa lugar na ito, nararamdaman niyang kaya niyang huminga. Miss Santos. Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang boses na pamilyar, malamig, ngunit ngayon ay may bahagyang alinlangan. Napaangat ang tingin ni Ara. At doon, nakatayo sa harap ng kanyang mesa, ay ang lalaki mula sa elevator. Ang sisi. Ngunit ngayon, hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Isang simpleng itim na polo shirt at maong pants lamang ang suot nito. Kung hindi dahil sa kanyang matikas na tindig at sa presensya niyang tila ba pagmamay-ari ang buong lugar, iisipin mong isa lamang siyang ordinaryong customer. Natigilan si Ara. Sir. It's Gabriel, sabi nito. Gabriel de la Vega. Nag-aalangan itong humiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Can I join you? Puno na kasi ang ibang mesa. Tumingin si Ara sa paligid. Totoo nga, halos lahat ng mesa ay okupado na. Wala siyang nagawa kundi tumango. Sage po, sir. Umupo si Gabriel sa silyang nasa tapat niya. Sa maliit na espasyo ng mesa, hindi maiwasan ni Ara na makaramdam ng pagkailang. Ang lalaking ito, na ilang araw lang ang nakalipas ay tinitingnan siya na para bang isa siyang kriminal, ay nakaupo ngayon sa harap niya, ilang pulgada lang ang layo. I want to apologize, simula ni Gabriel na ikinagulat ni Ara. For Elva behavior the other night. Sa elevator. I was stressed. Maraming iniisip. But that's no excuse. I was rude. Hindi agad nakasagot si Ara. Hindi niya inaasahan ito. Isang sihi na humihingi ng tawad sa isang janitress. Okay lang po yun, sir. Naiintindihan ko po. Gabi na lang. Please, sabi nito. May isang waiter na lumapit at umorder si Gabi ng sarili niyang kape. Nang makaalis ang waiter, muli siyang bumaling kay Ara. So you're a teacher? Mas lalong nagulat si Ara. Paano niyo po nalaman?
Did a little research, pag-amin nito na may bahid ng hiya. I was intrigued. Teacher working as janitress at night. That's admirable. Ang salitang ki-admirable ay tumama kay Ara. Ngunit sa halip na ikatuwa, nakaramdam siya ng kirot. Kung alam lang nito ang tunay na dahilan. Ang sakripisyo ay hindi na sakripisyo kung wala kang pagpipilian. Kailangan lang po, mahinang sagot niya, sabay subo sa kanyang ensaymada. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakasakal. Tila ba pareho silang pagod sa kani-kanilang mundo. Pinanood ni Gabi si Ara habang dahan-dahan nitong inuubos ang kanyang pagkain. Nakita niya ang simpleng kagalakan sa mukha nito, na para bang ang isang piraso ng tinapay at isang tasa ng kape ay sapat na para burahin ang lahat ng problema sa mundo. Bakit dito? Tanong ni Gabi, binasag ang katahimikan. Bakit dito ka pumupunta? Sa lahat ng coffee shop sa Quezon City. Umiti si Ara, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Dahil sa amoy. At sa kapeng barako nila. Pinapaalala nito sa akin ang tatay ko. Mahilig siyang magtimpla ng kape para sa aming dalawa tuwing umaga. Sa isang iglap, ang sihi at ang janitress ay nawala. Ang naiwan ay dalawang tao lamang, si Gabi at si Ara, na nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Nagkwento si Ara tungkol sa kanyang mga estudyante. Nagkwento si Gabi tungkol sa pressure na dala ng kanyang apelyido. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang tao sa likod ng malamig na maskara. At nakita ni Gabi ang ganda sa likod ng pagod na mukha. Nang hindi nila namamalayan, lumubog na ang araw. I should get going, sabi ni Gabi, tila nag-aalangang tumayo. Pero pwede ko bang makuha ang number mo? Baka pwede kitang ilabas para sa dinner. As a formal apology. Nag-alinlangan si Ara. Ang isip niya ay sumisigaw ng ihuwag, isang babala na ang kanilang mga mundo ay masyadong magkaiba. Ngunit ang puso niya, na matagal nang uhaw sa kaunting atensyon at kabaitan, ay bumulong ng isige na. Ibinigay niya ang kanyang numero. Pag-uwi ni Ara sa kanilang maliit na apartment, may kakaibang gaan sa kanyang mga hakbang. Ang madilim na ulap ay tila bahagyang umalis. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang gaan na iyon ay agad na naglaho. Nakita niya si Katrina, ang kanyang kapatid, na nakatayo sa gitna ng kanyang kwarto. Ang mga drawer ng kanyang aparador ay nakabukas. Malinaw na may hinahanap ito. Anong ginagawa mo dito, ate? Tanong ni Ara. Ang boses ay may bahid ng pagod at inis. Lumingon si Katrina, hindi man lang nagulat na nahuli siya. Wala naman. Hinahanap ko lang yung luma kong libro. Baka nandito sayo. Ang kanyang ngiti ay masyadong matamis, masyadong peke. Biglang tumunog ang cellphone ni Ara. Isang text message. From unknown number. Hi, Ara. Gabe here. I had a great time. Let's do it again soon. Napangiti si Ara ng bahagya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya ang mga mata ni Katrina na nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang mga matang iyon ay hindi na nagpapanggap. Ang mga iyon ay puno ng isang emosyon na kilalang-kilala ni Ara, inggit. Isang matalim, mapanirang inggit. Sino yan, Ara? Tanong ni Katrina. Ang boses ay muling naging matamis, ngunit ang ngiti ay may kasamang lason. Mukhang mayaman, ha? At sa mga matang iyon, nakita ni Ara ang simula ng isang bagong problema. Isang problema na maaaring mas masahol pa kaysa sa utang na binabayaran niya. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip para kay Ara. At sa gitna ng panaginip na iyon ay si Gabriel de la Vega. Naging totoo siya sa kanyang salita. Tinawagan niya si Ara kinabukasan at pagkatapos noon halos araw-araw na. Ang mga pag-uusap nila ay nagsimula sa mga simpleng pikamusta, ngunit unti-unting lumalim. Nalaman niya ang mga paboritong libro ni Gabi, ang hilig nito sa classical music, at ang pangarap nitong magtayo ng mga bahay na abot kaya para sa mga ordinaryong pamilya. Isang bagay na tila salungat sa imahe niya bilang isang malupit na negosyante. Natupad din ang pangako nitong dinner. Sinundo siya ni Gabi sa isang magarang itim na kotse at dinala sa isang restaurant, kung saan ang mga ilaw ay malalamlam at ang tugtog ng violin ay maririnig sa paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ara na isa siyang prinsesa.
Nakalimutan niya ang mga bayarin, ang pagod, ang nalalapit na pagkawala ng kanyang trabaho. Sa mga oras na kasama niya si Gabi, tanging ang saya at ang kikilig na unti-unting namumuo sa kanyang puso ang kanyang nararamdaman. Naramdaman ni Gabi na para siyang nabuhay muli. Ang pagiging kasama ni Ara ay parang sariwang hangin. Ang simple nitong tawa, ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang paraan ng pakikinig nito sa kanya, lahat ay kabaligtaran ni Isabelle. Kay Ara, nararamdaman niyang hindi siya ang CEO ng De La Vega Holdings. Siya lang si Gabe. At iyon ay isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng isa na namang masayang dinner date, hinatid ni Gabe si Ara sa tapat ng apartment nito. "Thank you, Gabe. I had fun," sabi ni Ara, nakangiti. "Ako rin," sagot ni Gabe, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sobra. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malayong ingay ng trapiko ang maririnig. Dahan-dahang inilapit ni Gabe ang kanyang mukha at ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Ang una nilang halik ay malambot at magaan, isang simpleng pagdampi ng mga labi, ngunit sapat na iyon para magpadala ng kuryente sa buong katawan ni Ara. Nang maghiwalay sila ng landas, lumulutang pa rin sa alapaap si Ara. Ngunit pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Katrina na nag-aabang sa sala, nakaupo sa sopa, ang mga braso ay nakakrus. "Gabi na, sabi ni Katrina. "May pinuntahan lang kami," sagot ni Ara, sinusubukang itago ang ngiti sa kanyang mga labi. "Si Enyi, sihi na naman," tanong ni Katrina, may pang-uyam sa boses. Ang ngiti ni Ara ay unti-unting naglaho. "Eight, please. Maging masaya ka na lang para sa akin." Tumawa si Katrina ng mapakla. "Masaya? Ara, gumising ka nga. Ginagamit mo lang ba yung lalaking iyan para makaahon tayo sa hirap? Magaling na plano kung ganoon." "Hindi totoo yan," depensa ni Ara, nasasaktan sa paratang ng kapatid. "Gusto ko siya at gusto niya ako." "Gusto ka niya," muling tumawa si Katrina. "O baka naman naawa lang siya sa'yo." Isang guro sa umaga, janitress sa gabi. Magandang kwento. Nakakaantig ng puso. Pero hanggang kailan, Ara? Hanggang kailan bago niya malaman ang lahat ng baho natin? Hindi na sumagot si Ara. Pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto, dala ang sakit na dulot ng mga salita ng kanyang kapatid. Kinabukasan, Linggo. Nagpaalam si Gebe na susunduin niya si Ara para magsimba. Maaga siyang dumating at habang nag-aayos pa si Ara sa kanyang kwarto, si Katrina ang sumalubong kay Gabi sa pinto. "Hi, Sir Gabe. Tuloy po kayo," sabi ni Katrina, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot. "Naku, pasensya na kayo kay ate, medyo matagal talaga iyon mag-ayos." "It's okay. As can wait," magalang na sagot ni Gabi, na upo sa lumang sopa. Umupo si Katrina sa tapat niya, ang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala. "Sir Gabe, mabuti po kayong tao. At kitang-kita ko po na napapasaya niyo ang kapatid ko." "She makes me happy, too," sinserong sabi ni Gabe. Huminga ng malalim si Katrina, na para bang may mabigat na pasanin. "Kaya nga po ako nag-aalala eh." Kumunot ang noo ni Gabe. "Nag-aalala? Saan?" "Sa kapatid ko po," bulong ni Katrina, tila ba ayaw iparinig kay Ara. "Mahal na mahal ko po yan. Pero may mga pangarap po kasi si ate na alam niyo na. Minsan, nakakagawa siya ng mga bagay na hindi niya pinag-iisipan para lang matupad yon." Nakinig lang si Gabe, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagdududa. "Alam niyo po, nakakaawa talaga si ate," patuloy ni Katrina, ang boses ay nagiging malungkot. "Imagine, pagod sa pagtuturo sa umaga, pagod pa sa paglilinis sa gabi. Ginagawa niya ang lahat para sa pamilya. Lahat-lahat. Minsan nga, naiisip ko, sana may isang prinsipe na dumating para sagipin siya mula sa kahirapan. Para hindi na niya kailangang gawin yon lahat." Ang mga salita ni Katrina, prinsipe, sagipin siya mula sa kahirapan, ay parang mga maliliit na karayom na tumusok sa isipan ni Gabe. Ang mga salitang iyon may pamilyar na tunog. Ang mga salitang iyon ay halos katunog ng mga salitang binitiwan noon ni Isabelle.
Nang lumabas si Ara mula sa kwarto, nakangiti at handa nang umalis, sinalubong siya ng ngiti ni Gebe. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may isang bagong binhi ng pagdududa na itinanim. Isang laso na sinadyang ipainom sa kanya. Ready? Tanong ni Gebe. Ready, masayang sagot ni Ara, walang kamalay-malay sa mga nangyari. Habang naglalakad sila palabas, sinulyapan ni Gebe si Katrina. Nakangiti pa rin ito, isang perpektong imahe ng isang mapagmahal na kapatid. Ngunit nakita ni Gabe ang isang mabilis na kislap sa mga mata nito, isang kislap ng tagumpay. Nang makalayo na ang sasakyan, kinuha ni Katrina ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para sa isang kaibigan. Nakuha ko na tiwala niya. Madali lang pala. Isang charity ball, tanong ni Ara, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Nakaupo sila ni Gabe sa paborito nilang mesa sa kapihan ni Lola, ngunit ngayon, ang kapeng barako sa harap niya ay tila walang lasa. Yes. It's for the De La Vega Foundation, paliwanag ni Gabe, ang mga mata ay nagliliwanag sa pananabik. We're raising funds for children's shelters. It's our biggest event of the year. And I want you to be there. With me. Napalunok si Ara. Ang isipin lamang ang sarili niya na napapaligiran ng mga mayayamang tao, mga babaeng nakasuot ng mga kumikinang na gown at alahas, ay sapat na para manikip ang kanyang dibdib. Gabe, hindi ako bagay doon. Wala akong isusuot. Isa pa, I don't know how to act in those formal events. Don't worry about that, mabilis na sabi ni Gabe, sabay abot sa kamay niya sa ibabaw ng mesa. Ako ang bahala sa'yo. I want to show you off. I want everyone to meet the woman who's been making me so happy. Ang sinseridad sa boses ni Gabe ay natunaw ang pag-aalinlangan ni Ara. Paano siya tatanggi sa isang taong tumitingin sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa buong mundo? Sige, mahinang sagot niya. I'll go. Ang ngiti ni Gabe ay kasing liwanag ng araw. Kinabukasan, isang malaking kahon mula sa isang sikat na designer ang dumating sa apartment ni Ara. Sa loob, isang napakagandang navy blue na gown, simple, elegante, at perpekto ang sukat para sa kanya. May kasama itong isang pares ng silver na sapatos at isang maliit na clutch bag na iyak si Ara sa tuwa. Pakiramdam niya ay isa siyang tunay na Cinderella. Nang ikwento niya ito kay Katrina, umiti lamang ang kanyang kapatid. Wow, 8. Ang ganda! Siguradong ikaw ang magiging pinakamaganda doon. Ngunit sa likod ng mga mata nito, may ibang plano na nabubuo. Nang gabing iyon, habang nasa banyo si Ara, kinuha ni Katrina ang cellphone nito. Mabilis niyang hinanap ang numero ng isang dating kaibigan, si Maricar, isang babaeng mahilig sa chismis at laging naghahanap ng paraan para mapalapit sa mga mayayaman. Isang mabilis na tawag, ilang matatamis na salita, at ang bitag ay naihanda na. Dumating ang gabi ng charity ball. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga kilalang personalidad, mga negosyante, politiko, artista. Habang braso-braso silang pumasok ni Gabe, naramdaman ni Ara ang titig ng daan-daang pares ng mata. Ang bawat isa ay tila sinusuri siya, mula ulo hanggang paa. Naramdaman niyang wala siya sa lugar, isang pipit na napadpad sa pugad ng mga agila. Relax, bulong ni Gabe sa kanyang tenga. You look stunning. Ang mga salita ni Gabe ay nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa. Mumiti siya at sinubukang maging kalmado, kahit na ang puso niya ay kumakarera. Ipinakilala siya ni Gabe sa ilang mga business partners, mga taong humingiti sa kanya, ngunit ang mga mata ay nananatiling malamig at mapanuri. Habang umiinom sila ng champagne, isang babae ang biglang lumapit sa kanila, may malawak na ngiti sa labi. Ara! Arabella Santos! Is that you? Lumingon si Ara at nakilala si Maricar, isang dati niyang katrabaho sa isang fast food chain noong college pa sila. Maricar, anong ginagawa mo dito? Oh, Jeffrey husband is one of the event sponsors, mayabang nasabi ni Maricar, sabay sulyap kay Gabe. Ikaw? Ang sosyal mo na ngayon, ha? At sino itong kasama mo? Bago pa man makasagot si Ara, nagpatuloy si Maricar sa isang boses na sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Grabe, Ara. Ang swerte mo naman. Akalain mo yon, dati lang nagkikita tayo sa locker room ng dive tower.
pareho tayong pagod galing sa paglilinis. Ngayon, tingnan mo. Nakahanap ka na ng mag-aahon sa'yo sa hirap. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Ara. Naramdaman niyang namutla siya. Ang T. God's Tower ay ang dating pangalan ng De La Vega Tower bago ito bilhin ng kumpanya ni Gabe. Paglilinis. Ang salitang iyon ay umalingaw sa paligid. Biglang tumahimik ang mga usapan sa kanilang grupo. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang mga bulungan ay nagsimula. Janitress daw. Talaga? Siya yung kasama ni Amy De La Vega. Kawawang Gabe T. Naramdaman ni Gabe ang paghigpit ng hawak ni Ara sa kanyang braso. Nakita niya ang takot at hiya sa mga mata nito. Agad na pumasok ang kanyang protective instinct. Humarap siya kay Maricar, ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara. Excuse us. You're my girlfriend and I need some air. Hinila niya si Ara palayo sa grupo, palayo sa mga mapanghusgang mata, at dinala sa isang tahimik na balcony. Nang makalabas sila, bumitaw si Ara sa kanya at napasandal sa railings, nanginginig ang buong katawan. Ang magandang gabi ay naging isang bangungot. Ang gown na suot niya ay biglang naging isang costume na hindi para sa kanya. Ang hiya ay parang isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ara, di. Simula ni Gabe, ang boses ay malumanay. Gusto ko nang umuwi, sabi ni Ara, hindi makatingin sa kanya. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tahimik sila sa loob ng kotse habang pauwi. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Si Ara ay nakatingin lamang sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na nagdaraan, ngunit wala siyang makita kundi ang mga mapanghusgang mukha ng mga tao sa party. Nang huminto ang kotse sa tapat ng kanyang apartment, sa wakas ay nagsalita si Gabe. Elif, didn't you tell me? Ang tanong ay simple lang. Hindi ito galit. Hindi ito panunumbat. Ngunit mayroon itong isang uri ng distansya, isang lamig na tumusok sa puso ni Ara ng mas malalim kaysa sa anumang masasakit na salita. Ito ang tanong ng isang taong nagsisimulang magduda. Hindi sumagot si Ara. Mabilis siyang bumaba ng kotse at tumakbo papasok ng apartment. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Naiwan si Gabe sa loob ng kotse, nakatingin sa saradong pinto. Ang mga salita ni Katrina ay bumalik sa kanyang isipan, sana may isang prinsipe na dumating para sagipin siya mula sa kahirapan. Ang pagdududa, na minsan ay isang maliit na binhi lamang, ay nagsimula ng mag-ugat sa kanyang puso. Hindi tinawagan ni Ara si Gabe kinabukasan. Hindi rin tumawag si Gabe. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat at mas masakit kaysa sa anumang sigawan. Ginugol ni Ara ang buong weekend sa loob ng kanyang kwarto, paulit-ulit na inaalala ang kahihiyan noong gabing iyon. Ang tanong ni Gabe, "Guys, didn't you tell me?" ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Dahil natakot ako. Dahil nahiya ako. Dahil ayokong tingnan mo ako na parang isang kawawang nilalang. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong sapat na ako. Iyon ang mga sagot na gusto niyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Pagsapit ng Lunes, pilit niyang isinantabi ang personal na problema. Bilang guro, kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga estudyante. Pagpasok niya sa faculty room ng Malaya National High School, agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga kapwa niya guro ay nagkukumpulan, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Anong meron? Tanong niya kay Emref Reyes, isang mas matandang guro. May emergency meeting daw, Ara. Para sa lahat ng teachers at parent representatives, sagot ni Emref Reyes, ang boses ay mababa. Mukhang importante. Mukhang masamang balita. Isang kaba ang biglang kumalat sa dibdib ni Ara. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, puno na ang school gymnasium. Ang mga guro ay nakaupo sa isang panig, ang mga magulang sa kabila. Umakyat sa entablado si Amy de la Cruz, ang kanilang prinsipal, na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula ni Amy de la Cruz. Pinatawag ko po kayong lahat ngayon dahil may isang mahalagang anunsyo na kailangan nating lahat malaman. Isang anunsyo na makakaapekto sa ating lahat. Huminga siya ng malalim. Ang buong gymnasium ay nabalot ng katahimikan. Nitong nakaraang linggo lamang, patuloy ng prinsipal,
formal na naibenta ang lupang kinatitirikan ng ating paaralan sa isang pribadong korporasyon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong GIFE. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog na biglang nagulo. Anong ibig sabihin yan? Saan tayo pupunta? Paano na ang mga bata? Kumalma po tayong lahat, pakiusap ni Eng de la Cruz, itinaas ang kanyang mga kamay. Ayon sa kanila, ang lugar na ito ay gagawing isang high-end residential complex. Naramdaman ni Ara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Residential complex. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip, si Gabe, na nagkukwento tungkol sa kanyang pangarap na magtayo ng mga bahay. Ngunit hindi ganito. Hindi sa pamamagitan ng pagwasak sa pangarap ng iba. Para po mas malinaw sa lahat, sabi ng prinsipal, ipapakita po namin ang isinumiteng blueprint ng proyekto. Isang malaking puting screen ang ibinaba sa likod ng entablado. Ang ilaw sa GIFE ay bahagyang pinatay. Bumukas ang projector at isang imahe ang lumitaw sa screen. Isang magarbong architectural design ng isang modernong condominium. At sa ibabaw nito, sa malalaki at matitingkad na letra, ay ang pangalan ng proyekto. T. Vega Residences. Napatigil ang paghinga ni Ara. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Vega. 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 Hindi pwedeng. At sa ilalim ng pangalan ng proyekto, mas maliit ngunit kasing linaw, ay ang logo at pangalan ng kumpanya. Developer, J. Doug Vega Holdings. Naramdaman ni Ara na parang umiikot ang buong gymnasium. Ang mga boses sa paligid niya ay nawala, napalitan ng isang malakas na ugong sa kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen, hindi makapaniwala. At para bang hindi pa sapat ang lahat, nag-flash sa screen ang susunod na slide. Isang litrato ng mga taong nasa likod ng proyekto. At sa gitna, nakangiti, nakasuot ng business suit, ay ang mukha ng lalaking 2 araw pa lang ang nakalipas ay hinalikan niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Project Head, M. Gabriel V. Doug Vega. Isang malamig na pakiramdam na mas masahol pa sa takot at hiya, ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Ito ay ang pakiramdam ng lubos na pagkakanulo. Lahat ng alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang aksidenteng kipagkikita nila sa kapihan ni Lola. Ang mga tanong niya tungkol sa pagiging guro. Ang pag-amin niyang mahalaga sa kanya ang paaralang ito. Ang pagpapakilala niya kay Gabe sa ilang mga kapwa guro at magulang noong minsang sinundo siya nito. Lahat ay kasinungalingan. Lahat ay isang plano. Ang mga ngiti. Ang mga dinner date. Ang mga kwentuhan. Ang halik. Lahat ay isang malaking, nakakadiring, perpektong isinagawang panloloko. Ginawa niya akong tanga. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang tiwala ko para mapadali ang mga plano niya. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga. Pakiramdam niya ay dinurog ang kanyang puso sa milyon-milyong piraso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nagsimulang magpatibok muli sa kanyang puso, ay ang siya rin palang sisira sa tahanan at pangarap ng kanyang mga estudyante. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Gabe calling. Tinitigan niya ang screen, ang pangalan na minsan ay nagdulot sa kanya ng kilig, ngayon ay nagdudulot ng sukdulan na sakit at galit. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi na dahil sa hiya, kundi dahil sa purong sakit ng isang pusong pinagtaksilan. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang pulang buton. Call declined. Declined. Tinitigan ni Gabriel ang screen ng kanyang cellphone, nakakunot ang noo. Sinubukan niya ulit. Nagring ito ng ilang beses bago muling naputol. Declined. Isang pakiramdam ng inis at pagkalito ang nagsimulang mamuo sa kanyang loob. Mula noong gabi ng charity ball, hindi na niya makontak si Ara. Hindi ito sumasagot sa mga tawag niya, at ang mga mensahe niya ay naiiwan lamang na scene. Naintindihan niyang nasaktan ito at nahiya, ngunit hindi niya akalain na hahantong sa ganito, na bigla na lang siyang puputulin ito sa buhay niya. Sir, may problema po ba? Tanong ni Rico, ang kanyang assistant, na nakatayo sa harap ng kanyang mesa. It's nothing, mabilis na sagot ni Gabe, ibinaba ang cellphone. What's the update on the Malaya property?
The community meeting has been scheduled, sir. This Friday. The principal has already informed the teachers and parent representatives. Medyo magulo daw po ang naging reaksyon. Tumango si Gabe. Inaasahan na niya ito. Ang pagbili sa lupa ng isang paaralan ay palaging isang sensitibong issue. Just make sure our legal team is ready. Prepare the standard compensation package. Double it, if you have to. I want this to be as smooth as possible. Yes, sir. Nang makaalis si Rico, muling kinuha ni Gabi ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan si Ara sa huling pagkakataon. Ngunit ngayon, diretso na ito sa voicemail. Ibinaba niya ang telepono, mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Bakit? Bakit bigla na lang itong nagbago? Ang pagdududa na itinanim ni Katrina ay nagsimulang sumibol. Baka naman hinihintay lang niya ang tamang pagkakataon. Baka ito na yon. Hindi siya mapakali. Kinabukasan, hindi na siya nakatiis. Nag-drive siya papunta sa Malaya National High School. Mula sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa di kalayuan, nakita niya si Ara sa school grounds. Ngunit hindi ito ang Ara na kilala niya, ang mahinahon at malambing na guro. Ang Ara na nakikita niya ngayon ay napapalibutan ng mga magulang. Ang mukha ay seryoso, ang mga kamay ay kumukumpas habang nagsasalita. May determinasyon sa kanyang mga mata, isang determinasyon na hindi pa niya nakikita dati. Mukha siyang isang leader. Isang leader na nag-oorganisa ng isang pag-aaklas. Isang malamig na kirot ang naramdaman ni Gebe. So, ito na nga. Ang hinala niya ay nagkakatotoo. Nang gabing iyon, habang nasa opisina siya at sinusubukang mag-focus sa trabaho, tumunog ang kanyang private line. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot niya ito. Hello? Sir Gabe, isang nanginginig na boses ang sumagot. Si Katrina po ito. Kapatid ni Ara. Napaupo ng tuwid si Gabe. Katrina, how did you get this number? Hiningi ko po sa sekretary niyo. Sinabi ko pong emergency. Sir Gabe, pasensya na po sa abala. Pero kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po kay ate. Pumayag si Gabi na makipagkita. Nagkita sila sa isang tahimik na cafe, malayo sa mga lugar na pinupuntahan nila ni Ara. Pagdating ni Katrina, ang mukha nito ay namumugto na para bang kagagaling lang sa iyak. Katrina, anong nangyayari? Tanong ni Gabi, walang paligoy-ligoy. Sir Gabe, simula ni Katrina, ang boses ay basag. Sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko na po kayang itago. Hindi ko na po kayang magsinungaling para sa kapatid ko. Kumunot ang noo ni Gabe. Anong ibig mong sabihin? Kumuha si Katrina ng isang brown envelope mula sa kanyang bag at nanginginig na inilapag ito sa mesa. Sir, matagal na po niyang alam ang tungkol sa proyekto niyo sa Malaya. Napatitig si Gabe sa envelope pagkatapos ay kay Katrina. That's impossible. The deal was finalized just last week. Hindi po totoo yan, sir, sabi ni Katrina, habang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. May mga koneksyon po siya sa City Hall. Nalaman niya ang plano niyo ilang buwan na ang nakalipas. Bago pa po kayo magkakilala. Binuksan ni Gabi ang envelope. Sa loob, may mga kopya ng mga email at text messages, lahat ay mukhang lehitimo. Isang text message ang partikular na nakaagaw ng kanyang pansin. From Ara Santos. To, isang pangalan ng lokal na opisyal. Got it so de la Vega Holdings nga. This is our chance. I'll handle the sea. Kayo na ang bahala sa community. Naramdaman ni Gabe na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang mga salita ay malinaw. Ang plano ay malinaw. Sorry, Sir Gabe, hagulgol ni Katrina. Ginagamit ka lang po ng kapatid ko. Ang plano niya talaga ay hintayin na ma-finalize ang deal, tapos ay i-organize ang mga magulang para humingi ng mas malaking danyos. Gagamitin niya ang relasyon niyo para ma-pressure ka. Para makuha niya ang gusto niya. Pera, sir. Pera lang po talaga ang habol niya. Lahat ng piraso ay nag-ugnay-ugnay sa isipan ni Gabe. Ang pagiging mailap ni Ara tungkol sa kanyang trabaho sa gabi. Ang bigla nitong paglayo pagkatapos malaman ng lahat ang tungkol dito. Ang pag-organisa niya sa mga magulang. At ngayon, ito.
Isang konkretong ebidensya ng kanyang pagkakanulo. Ang sakit na naramdaman niya mula kay Isabel ay bumalik 10 beses na mas matindi. Dahil kay Ara, naniwala siyang posible ang isang tunay na koneksyon. Kay Ara, ibinaba niya ang kanyang mga pader. At si Ara, tulad ni Isabel, ay sinaksak siya sa likod. Isinara niya ang envelope. Ang mukha niya ay naging kasing tigas ng bato, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ang lahat ng pagmamahal at paghanga na naramdaman niya para kay Ara ay biglang napalitan ng purong galit at pagkasuklam. "Thank you for telling me the truth, Katrina," sabi niya sa isang boses na walang emosyon. Tumayo siya, hindi na muling tiningnan ang babaeng umiiyak sa harap niya. Paglabas niya ng cafe, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Rico. "Rico," sabi niya, ang boses ay matigas at may otoridad. "The community meeting on Friday. Make sure the media is there. I want full coverage." "The media, sir?" nagtatakang tanong ni Rico. "Pero sabi niyo po you want it to be smooth." "Change of plans," putol ni Gabe. "Set up a community meeting at the school. I will face her myself." Ibaba niya ang tawag. Panahon na para ituro sa isang babaeng nagngangalang Santos ang isang leksyon na hinding-hindi nito malilimutan. Ang araw ng Biyernes ay dumating na may kasamang mabigat at madilim na langit na para bang nakikiramay sa nararamdaman ni Ara. Ang gymnasium ng Malaya National High School ay siksikan. Ang hangin ay puno ng tensyon, ng mga bulungan ng pag-aalala, at ng bahagyang pag-asa na baka may magandang maidulot ang pulong na ito. Nakatayo si Ara sa gilid ng entablado kasama ang prinsipal at ilang mga leader ng Siya ang napili nilang maging tagapagsalita. Sa mga nagdaang araw, isinantabi niya ang kanyang sariling sakit. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aaral ng mga batas, sa pakikipag-usap sa mga magulang, at sa paghahanda ng isang maayos at makatwirang apela. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa kanyang mga estudyante. Para sa kanilang kinabukasan. Napansin niya ang pagkakaroon ng mga media crew sa likuran, may mga dalang malalaking kamera at mikropono. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya ito inaasahan. "Bakit may media?" tanong niya kay M. de la Cruz. Nagkibit balikat lang ang prinsipal, ang mukha ay puno rin ng pagtataka. "Hindi ko alam, Ara. Ang kampo ni Amy de la Vega siguro ang nag-imbita." Isang malamig na kaba ang muling gumapang sa dibdib ni Ara. Para saan ito? Maya-maya pa, isang formal na delegasyon ang pumasok sa GIVI, mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit, mga abogadong may dalang mga leather briefcase. At sa gitna nila, naglalakad na may otoridad at kumpiyansa, ay si Gabriel de la Vega. Ang mga mata nila ay nagtama sa gitna ng gymnasium. Ngunit ang mga matang nakita ni Ara, ay hindi na ang mga matang puno ng paghanga at lambing na minsan niyang minahal. Ang mga mata ni Gabi ngayon ay malamig, matigas, at puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan, isang galit na tila ba matagal ng kinikimkim. Napaiwas siya ng tingin, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Nagsimula ang pulong. Ang abogado ng De La Vega Holdings ang unang nagsalita, ipinapaliwanag ang legalidad ng pagbili ng lupa at ang generous na compensation package na inaalok nila. Pagkatapos nito, si Ara na ang tinawag. Huminga siya ng malalim bago lumakad papunta sa mikropono. Tumingin siya sa mga mukha ng mga magulang, ng kanyang mga kapwa-guro, ng kanyang mga estudyante na nakasilip mula sa mga bintana sa itaas. Mula sa kanila, humugot siya ng lakas. "Magandang hapon po," simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit malinaw. "Naiintindihan po namin ang legalidad ng inyong pagbili. Hindi po kami naparito para makipag-away. Naparito po kami para makiusap." Tumingin siya ng diretso kay Gebe, na nakaupo sa front row, ang mukha ay walang ekspresyon. De la Vega, ang paaralang ito ay hindi lamang isang gusali. Hindi lamang isang lot. Ito po ay isang tahanan. Isang lugar kung saan nabubuo ang mga pangarap ng daan-daang kabataan, mga pangarap na hindi nabibili ng pera. Ipinagpatuloy niya ang kanyang talumpati, ang bawat salita ay mula sa puso. Nakiusap siya, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang guro na nagmamalasakit. Nang matapos siya, nagkaroon ng palakpakan mula sa mga magulang at guro. May iilang na paiyak. Naramdaman ni Ara ang bahagyang pag-asa. Baka sakaling maantig ang puso ni Gabe.
Ngunit nang tumayo si Gabi at lumakad papunta sa entablado, alam ni Ara na nagkamali siya. Ang paraan ng paglakad nito, ang tigas ng kanyang panga, ang apoy sa kanyang mga mata, hindi ito ang Gabi na handang makinig. Ito ay isang Gabi na handang manakit. Kinuha ni Gabi ang isa pang mikropono. Hindi siya tumingin sa audience. Nakatitig lamang siya kay Ara. Isang napakagandang talumpati, Jean Santos, sabi niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. Puno ng emosyon. Puno ng drama. Napakahusay. Isang perpektong pagganap. Napakunot ang noo ni Ara. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Pero sabihin mo sa akin, patuloy ni Gebe, lumalakad palapit sa kanya sa entablado. Kailan mo pa ito plinano? Ang buong pagganap na ito. Anong ibig mong sabihin, nauutal na tanong ni Ara. Tumawa si Gebe, isang tawang mapakla at walang saya. You planned all of this, didn't you? Approaching me, making me fall for you para lang magkaroon ka ng alas laban sa akin. Para lang mapataas ang presyo ng lupa na ito. Naramdaman ni Ara na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang mga kamera ng media ay biglang tumutok sa kanya. Hindi totoo yan, depensa niya, ang boses ay nagsisimula ng masira. Hindi totoo, tanong ni Gebe, ang boses ay biglang tumaas at lumakas, umalinggaw sa buong gymnasium. So, ano ito? Isang malaking koinsidensya. Na ang babaeng guro sa paaralang gusto kong bilhin ay siya ring babaeng aksidenteng nakilala ko. Ang babaeng nagtago ng kanyang tunay na pagkatao. Ang babaeng nag-organisa ng lahat ng ito para lang makapangikil. Bawat salita ay parang isang suntok. Bawat akusasyon ay parang isang punyal na itinararak sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng mga tao, mula sa simpatya, papunta sa pagdududa, at sa huli, sa pagkasuklam. How much? Sigaw ni Gebe, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. How much do you want to stop this? Sabihin mo. Magkano ang presyo mo, Jean Santos? Magkano ang presyo ng peking pagmamahal mo? Sa sandaling iyon, ang mundo ni Ara ay gumuho. Nakatayo siya sa harap ng lahat, ng kanyang mga estudyante, ng mga magulang na nagtiwala sa kanya, ng mga kapwa-guro na iginalang siya. At sa harap nilang lahat, siya ay hinubara ng dangal. Ipinahiya. Dinurog. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara. Ang mga luha ay malayang umagos mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito naramdaman. Manhid na ang kanyang buong katawan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Gebe, puno ng galit, puno ng sakit, puno ng pagkasuklam. At sa likod ni Gebe, sa gilid ng audience, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Katrina. Nakatayo, nakatingin sa kanya. At sa isang iglap, nakita niya ito. Isang munting, halos hindi mapansing ngiti ng tagumpay sa labi ng kanyang kapatid. Iyon na ang huling bagay na kanyang natandaan. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo palayo sa entablado, palayo sa mga kamera, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa mga wasak na piraso ng kanyang buhay na nakakalat sa sahig ng gymnasium. Naiwan sa entablado si Gebe, humihingal, ang galit ay unti-unti nang napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kawalan. At sa audience, si Katrina ay tahimik na tumalikod, ang kanyang misyon ay tapos na. Lahat ay nawala. Walang tagumpay sa ginawa ni Gabriel de la Vega. Pagkatapos ng maingay na pagpupulong, pagkatapos umalis ang media, pagkatapos manahimik ang gymnasium, bumalik si Gebe sa kanyang opisina sa De La Vega Tower. Ngunit ang pakiramdam na inaasahan niyang maramdaman, ang kasiyahan ng isang taong napatunayan ang kanyang punto, ang ginhawa ng isang taong nagantihan ang nanakit sa kanya, ay hindi dumating. Ang naiwan ay isang malawak, nakakabinging katahimikan. Isang nakakapasong kawalan. Naupo siya sa kanyang malaking leather chair, nakatingin sa mga kumikinang na ilaw ng syudad, ngunit hindi niya ito makita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ara. Ang huling tingin nito bago ito tumakbo. Ang itsura ng isang pusong hindi lang nasaktan, kundi dinurog ng walang awa. At siya ang may gawa noon. She deserved it, bulong niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. She's a liar. A manipulator. Katulad lang siya ni Isabelle. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na boses na sumasalunga.
Ang sakit sa mga mata ni Ara, iyon ay totoo. Ang pagkasirang iyon ay hindi kayang pekin ng sinuman. Para takasan ang sariling isip, kinuha niya ang folder ng proyekto ng Malaya. Muli niyang binasa ang mga dokumento, na para bang sa pagbabasa nito ay makukumbinsi niya ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Sinuri niya ang bawat pahina, bawat perma, bawat numero. At doon, sa isang pahina na naglalaman ng Final Acquisition Agreement, may isang bagay na pumukao sa kanyang pansin. Isang maliit na detalye na hindi niya napansin noon. Ang petsa ng pinal na pag-apruba. October 15. Ngunit ang petsang iyon ay may X, at sa tabi nito ay maisulat kamay na bagong petsa, August 12. Kumunot ang noo ni Gabe. Impossible. Malinaw na natatandaan niya ang sinabi ng kanyang legal team. Ang buong deal ay naisara lamang noong kalagitnaan ng Oktubre, pagkatapos ng mahabang negosasyon. Bakit binago ang petsa? At bakit sa petsang iyon? August 12. Iyon ay halos 2 buwan bago ang orihinal na petsa. Bago pa niya makilala si Ara sa kapihan ni Lola. Ang kanyang isihi instinct ay biglang umiral. Ang isang binagong dokumento ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang red flag. Agad niyang pinindot ang intercom. Rico, I need you in the office. Now. Pumasok si Rico, ang mukha ay nag-aalala pa rin. Sir. Itinuro ni Gabe ang dokumento. This date. It's been tampered with. I want to know, Carlos. Hanapin mo ang orihinal na kopya. I want a record of who authorized this change. Mabilis na kumilos si Rico. Lumipas ang 1 oras na tila 1 taon para kay Gabe. Nagpabalik-balik siya sa kanyang opisina, ang pagdududa ay unti-unting lumalaki at nagiging isang dambuhalang halimaw sa kanyang isipan. Bumalik si Rico, ang mukha ay mas lalong problemado. Sir, I can't find the original digital file. It's been deleted from our server. Ang tanging record na meron tayo ay ang authorization form para sa pagbabago. It was signed GOI, Junior Executive from the Legal Department. Get him on the phone, utos ni Gabe. Makalipas ang ilang minuto, kausap na nila ang Junior Executive sa speakerphone. Ang boses nito ay nanginginig sa takot. I was just following orders, sir, sabi ng lalaki. Whose orders? Mariing tanong ni Gabe. I can't say, sir. It was a verbal instruction. Galing sa labas. Anong ibig mong sabihin na galing sa labas? Isang tawag po, sir. Mula sa isang kakumpetensya nyo. Sinabi niya na kailangan itong gawin para sa isang internal audit at may basbas daw po ito galing sa itaas. Binigyan niya ako ng malaking halaga para gawin yon at para manahimik. Ang dugo ni Gabi ay biglang kumulo. Corporate sabotage. Rico, sabi ni Gabi, ang boses ay kalmado ngunit mapanganib. I-trace niyo ang lahat ng tawag na pumasok at lumabas sa telepono ng lalaking iyan noong araw na yon. I want every single recording. Now. Muling lumipas ang 1 pang oras. Nang bumalik si Rico, hindi na ito nagsalita. Inilapag lamang niya ang isang digital voice recorder sa mesa ni Gabe at pinindot ang play. Unang narinig ni Gabe ang boses ng kanyang kakumpetensya. Pagkatapos, isang boses na napakapamilyar sa kanya. Ang boses na narinig niya sa CAF ilang araw na ang nakalipas. Ngunit hindi ito ang boses ng isang biktimang umiiyak. Ito ay isang boses na matalas, mayabang at puno ng pananabik. Boses ni Katrina. So, ayos na, tanong ni Katrina sa recording. Nagawa na ng tao mo. Siguraduhin mong napalitan ang petsa, ha? Para lumabas na matagal nang alam ng De La Vega Holdings ang tungkol sa eskwelahan bago pa niya makilala ang ate ko. Don't worry, sagot ng kakumpetensya. It's done. Once the news breaks out about the demolition, everyone will think na si Ara ang nag-leak. At ikaw, bilang concerned na kapatid, ang magbibigay ng ebidensya kay De La Vega. Natawa si Katrina sa kabilang linya, isang tawang nagpadala ng yelo sa mga ugat ni Gabe. Perfect. Lagi na lang siya eh. Siya ang magaling, siya ang mabait. Siya ang bida. Oras na para ako naman. At si ate. Walang alam yun.
Tanga iyon pagdating sa pag-ibig. Maniniwala iyon sa lahat ng sasabihin ni Gabe. Pinatay ni Rico ang recorder. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas mabigat kaysa kamatayan. Napatayo si Gabe, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga peking email. Ang mga peking text messages. Ang mga luhang peke. Lahat ay isang palabas. Isang perpektong bitag. At siya, ang kinatatakutang CEO na si Gabriel de la Vega, ay nahulog dito ng walang kamalay-malay. Ang imahe ni Ara ay muling bumalik. Ang mukha nitong puno ng sakit, ng pagtataka, ng pagkasira. Ang mga akusasyon niya. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya sa harap ng buong mundo. Magkano ang presyo mo? Anong nagawa ko? Bulong niya, ang boses ay basag. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang bigat ng kanyang kasalanan ay biglang dumagan sa kanya na parang isang bundok. Diyos ko, anong nagawa ko? Hindi niya lang sinaktan si Ara. Hindi niya lang winasak ang puso nito. Winasak niya ang buong pagkatao nito, batay sa isang kasinungalingan. Biglang nawala ang lahat ng sakit at galit. Ang natira ay isang pagsisising napakalalim, napakabigat. Tumayo siya ng tuwid. Ang pagiging sisi niya, ang kanyang talas ng isip ay bumalik. Ngunit ngayon, mayroon na siyang bagong misyon. Ang ayusin ang lahat ng kanyang sinira. Tumingin siya kay Rico, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Alamin mo kung nasaan si Ara ngayon. Now. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. At tawagan mo ang nanay nila. Kailangan nilang malaman ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na bumalik si Ara sa kanilang apartment. Nagpalipas siya ng gabi sa bahay ni Enrique Reyes, ang kapwa niya guro na naawa sa kanyang kalagayan. Ang kanyang cellphone ay nakapatay. Ayaw niyang makita o marinig ang kahit sino, lalo na ang mga taong nanakit sa kanya. Ang mundo niya ay gumuho at ang tanging gusto niya ay ang magtago sa dilim. Ngunit ang diwa ng pagiging guro ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling sakit. Kinabukasan, kahit na ang bawat hakbang ay mabigat at ang kanyang mga mata ay namumugto, bumalik siya sa Malaya National High School. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga taong umasa sa kanya. Kasama ang iilang matatapang na magulang at guro, nag-organisa sila ng isang maliit at tahimik na protesta sa labas ng gate ng paaralan. Hindi sila nagsisigaw o nanggugulo. Sila ay tahimik na nakaupo, may hawak na mga simpleng placard na gawa sa karton. Save Malaya High. Edukasyon, hindi demolisyon. Yan paaralan hindi binibenta. Nakatayo si Ara sa gitna nila, hindi bilang isang lider na puno ng tapang, kundi bilang isang kasamang nasugatan. Ang kanyang mukha ay blanko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang balita tungkol sa nangyari sa gymnasium ay kumalat na sa buong komunidad. May mga tumitingin sa kanya ng may awa, mayroon ding may pagdududa. Ngunit hindi na niya ito ininda. Manhid na siya. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel de la Vega. Agad na nagkaroon ng tensyon sa paligid. Ang mga magulang ay nagsimulang tumayo, ang mga mukha ay nagpapakita ng galit at pagbabanta. Naghanda sila para sa panibagong komprontasyon. Ngunit hindi dumiretso si Gabe sa gate. Lumapit siya sa isang news van na nakaparada sa gilid, kinuha ang isang mikropono mula sa isang reporter, at lumakad papunta sa gitna ng kalsada, kung saan makikita at maririnig siya ng lahat. Sandali lang po, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ng mga tao mula sa kanya dati, kababaang loob. Mayroon lang po akong gustong sabihin. Ang lahat ay napatahimik, nag-aabang. Huminga ng malalim si Gabe, ang kanyang mga mata ay nakahanap kay Ara sa gitna ng karamihan. Tinitigan niya ito at sa pagkakataong ito, walang galit, walang pagkasuklam. Tanging isang napakalalim at napakasakit na pagsisisi. Kahapon, simula niya, sa lugar na ito, gumawa ako ng isang karumal-dumal na pagkakamali. Nagbitiw ako ng mga salitang masasakit. Nag-akusa ako ng isang taong inosente. At sa harap ninyong lahat, winasak ko ang dangal ng isang mabuting tao. Ang mga tao ay nagbulungan. Si Ara ay napatitig lamang, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Nabulag ako, patuloy ni Gabe, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig.
Nabulag ako ng sarili kong nakaraan at ng mga kasinungalingang sinadyang ipakain sa akin. Ang katotohanan po, si Efe Arabella Santos ay walang kinalaman sa anumang akusasyon na ibinato ko sa kanya. Siya, tulad ninyo, ay biktima rin. Naglabas si Gebe ng isang maliit na voice recorder. At mayroon akong pruweba. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Katrina, matalas at puno ng inggit, ay umalinggaw sa buong kalsada mula sa speaker ng news van. Lagi na lang siya eh. Siya ang magaling, siya ang mabait. Siya ang bida. Oras na para ako naman. At si ate. Walang alam yun. Tanga yun pagdating sa pag-ibig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Lahat ng mga mata ay napalingon kay Ara, ngunit ngayon, ang mga ito ay puno ng pagkaunawa at awa. At sa gitna ng katahimikan, isang babae ang dahan-dahang lumakad mula sa likuran ng mga tao. Ang ina ni Ara at Katrina. Matapos siyang tawagan ni Gabby kagabi at iparinig sa kanya ang recording, agad siyang bumiyahe. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkadismaya. Sa kabilang panig, lumitaw si Katrina. Sinundan niya ang kanyang ina, hindi alam kung ano ang nagaganap. Nang marinig niya ang sarili niyang boses mula sa speaker, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napatingin siya sa paligid, sa mga matang mapanghusga, sa mukha ng kanyang ina na puno ng pighati, at sa mukha ni Ara na basang-basa sa luha. Wala na siyang matatakbuhan. Anak ti. Sabi ng kanilang ina, ang boses ay basag. Bakit? Iyon lang ang tanong, ngunit sapat na iyon para mabasag ang natitirang tibay ni Katrina. Napaluhod siya sa kalsada at humagulgol ng malakas. Sorry po, Nay. Sorry. Inggit na inggit lang po ako kay ate. Lagi na lang siyang tama, lagi na lang siyang magaling. Ako, laging palpak. Pati yung utang. Yung utang na ako ang may gawa, siya pa rin ang nagbayad. Hindi ko na po kaya. Sorry. Ang buong katotohanan, tungkol sa scam, sa utang, sa lahat-lahat, ay lumabas sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tumingin si Gebe muli kay Ara. Ara, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. I am sorry. Ibinalik niya ang mikropono sa reporter. At para malinaw sa lahat, dagdag niya sa isang malakas at matatag na boses. The De La Vega Holdings is officially canceling the Vega Residences project. Mananatili ang Malaya National High School. Hindi lang iyon, ang aming foundation ay maglalaan ng pondo para sa kumpletong rehabilitasyon ng paaralang ito. Isang malakas na sigawan at palakpakan ang sumabog mula sa mga magulang at guro. Ang hustisya ay nanalo. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, si Ara ay nakatayo pa rin na parang isang estatwa. Pinuntahan siya ni Gabe, lumakad sa gitna ng mga taong nagbubuni. Tumayo siya sa harap ni Ara, ang mukha ay puno ng sakit at pag-asa. Ara, I'm sorry. Tumingin si Ara sa kanya. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay nandoon pa, ngunit nababalutan na ito ng pagod. Tinitigan niya ang lalaking nag-angat sa kanya sa langit, at siya rin ang nagbagsak sa kanya sa pinakailalim ng impyerno. At ngayon, sinusubukan nitong buuin siyang muli. Ngunit paano mo bubuin ang isang bagay na durog na? Hindi siya nagsalita. Tumingin lamang siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay blanko at walang emosyon, na para bang nakatingin siya sa isang estranghero. Pagkatapos ng bagyo, dumating ang isang nakabibinging katahimikan. Ang balita tungkol sa pag-urong ng De La Vega Holdings at ang pagbubunyag sa katotohanan ay mabilis na kumalat. Si Gabe ay naging sentro ng atensyon, pinuri ng ilan dahil sa kanyang pag-amin sa pagkakamali, kinutya ng iba dahil sa kanyang paunang kalupitan. Si Katrina naman ay umalis kasama ang kanilang ina pabalik sa probinsya, dala ang kahihiyan at ang simula ng isang mahabang proseso ng pagbabago. At si Ara, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng lahat, pinupulot ang mga basag na piraso ng kanyang buhay. Ang mga sumunod na araw, tila siya isang anino. Pumapasok siya sa paaralan, nagtuturo sa kanyang mga estudyante, ngumingiti kapag kinakailangan, ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay wala na. Ang kanyang puso ay manhid, nababalutan ng isang makapal na pader ng yelo na siya mismo ang nagtayo. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang umasa. Tinupad ni Gabe ang kanyang pangako.
Dumating ang mga inhinyero at construction workers sa Malaya High. Sinimulan ang malawakang pagsasaayos, kinumpuni ang mga sirang silid-aralan, pininturahan ang mga pader, inayos ang hardin, at nag-donate ng mga bagong computer at libro para sa library. Minsan, mula sa bintana ng faculty room, nakikita ni Ara si Gabby na nakatayo sa di kalayuan, tahimik na pinapanood ang mga manggagawa. Hindi ito lumalapit. Hindi ito nagpaparamdam. Tila naiintindihan nito na ang kailangan ni Ara ay espasyo. Ang presensya niya ay isang tahimik na paalala ng kanyang pagsisisi, isang pag-aalay na hindi nang hihingi ng kapalit. Isang hapon, pag-uwi ni Ara sa kanilang apartment, na ngayon ay sa kanya ng mag-isa, nadatnan niya si Katrina na nag-aabang sa labas ng pinto. Mas payat ito, ang dating kayabangan sa mukha ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at hiya. 80. Mahinang tawag ni Katrina. Napatigil si Ara. Ang unang instinct niya ay ang isara ang pinto at huwag itong pansinin. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng kanyang kapatid, isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Uuwi na kami ni Inay sa probinsya bukas, sabi ni Katrina, hindi makatingin ng diretsyo. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Bago ako umalis, hindi nagsalita si Ara. Hinintay lang niya. Alam kong walang kwenta ang sorry ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Patuloy ni Katrina, ang boses ay nagsimulang mabasag. Sinira ko ang buhay mo, ate. Sinira ko ang tiwala mo. Lahat dahil sa inggit. Dahil sa tuwing tinitingnan kita, nakikita ko lahat ng mga bagay na gusto kong maging, pero hindi ko kaya. Ikaw mabuti ka, ate. At ako yung laging sumisira sa'yo. Sa unang pagkakataon, walang pagpapanggap. Walang drama. Tanging isang kapatid na hubad sa katotohanan ng kanyang pagkakamali. Patawarin mo ako, ate, hagulgol ni Katrina, habang dahan-dahang napapaluhod sa sahig. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Ara ang kanyang kapatid na nakaluhod at umiiyak sa harap niya. Ang pader ng yelo sa kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting napalitan ng awa. Ang kapatid niya, na sa buong buhay niya ay kinaiinggitan siya, ay ang taong pinakakawawa sa lahat. Dahan-dahan siyang yumuko at niyakap ang nanginginig na katawan ni Katrina. Tumayo ka dyan, ate, sabi ni Ara, ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula na ring tumulo. Magkapatid tayo. Sa yakap na iyon, sa gitna ng kanilang mga luha, nagsimula ang kanilang paghilom. Hindi nito binura ang sakit. Hindi nito binalik ang mga nasira. Ngunit ito ay isang simula. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, ngunit isang desisyon. At sa sandaling iyon, pinili ni Ara na magpatawad. Kinabukasan, habang nasa opisina siya ng prinsipal, ay iniabot sa kanyang isang sobre. Ano po ito? Tanong niya kay M. de la Cruz. Mula sa De La Vega Foundation, nakangiting sagot ng prinsipal. Binuksan ito ni Ara. Sa loob ay isang sulat. Dear N. Santos. Bilang pagkilala sa iyong dedikasyon at serbisyo sa Malaya National High School, ang De La Vega Foundation ay nalulugod na ipaalam sa iyo ang pagtatatag ng Kay Arabella Santos Scholarship Grant. Ito ay isang full scholarship na ipagkakaloob taon-taon sa 10 pinakamahuhusay at pinakakarapat-dapat na mag-aaral ng Malaya High para tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap sa kolehiyo. Ang iyong katatagan ay isang inspirasyon. Naway magsilbi itong liwanag para sa mga susunod na henerasyon. Lubos na gumagalang. The Board of Trustees, De La Vega Foundation. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o awa. Ito ay luha ng pasasalamat. Mula sa bintana, natanaw niya ang mga estudyante na masayang naglalaro sa bagong pinturang basketball court. Tumingala siya sa langit at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang paghilom ay tahimik. Ito ay dahan-dahan. At minsan, nagsisimula ito hindi sa paglimot, kundi sa pagpili na umusad. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Malaya National High School ay tila isang bagong paaralan. Ang mga pader na dati kupas ay nagniningning na sa bagong pintura. Ang mga damo sa hardin ay luntian at malago. Ang mga ngiti sa mukha ng mga estudyante ay mas maniningning.
Ang pagbabago ay hindi lamang pisikal, may isang bagong diwa ng pag-asa at pagmamalaki na bumabalot sa buong komunidad. Para kay Gabriel, ang mga nagdaang buwan ay isang paglalakbay sa pagpapakumbaba. Itinuon niya ang kanyang oras at yaman sa foundation. Nagpupunta siya sa mga liblib na lugar, nakikipag-usap sa mga komunidad, at personal na nangangasiwa sa mga proyektong makakatulong sa mga nangangailangan. Ang dating malamig at aruganteng Cecil ay natutong makinig, natutong makiramdam. Ang sakit na idinulot niya kay Ara ay naging isang masakit, ngunit mahalagang aral na humubog sa kanya para maging isang mas mabuting tao. Hindi na niya sinubukang tawagan o puntahan si Ara. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang paghilom ay may sariling oras at hindi ito maaaring pilitin. Ngunit hindi nawala ang pag-asa sa kanyang puso. Isang maaraw na Sabado, araw ng Key Foundation Day ng Malaya High. Nagpasya si Gabe na bumisita, hindi bilang isang panauhing pandangal, kundi bilang isang ordinaryong bisita. Nais lamang niyang makita ang bunga ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Naglakad-lakad siya sa paligid, nakangiti habang pinapanood ang mga presentasyon ng mga estudyante, ang mga palaro at ang mga pamilyang masayang nagsasalo-salo. May isang kapayapaan sa kanyang puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa isang sulok ng paaralan, malapit sa isang mahabang pader, nakita niya ito. Si Ara. Napapaligiran siya ng mga bata, lahat ay maihawak na paintbrush at mga lata ng pintura. Sila ay nagpipinta ng isang malaking mural sa pader. Si Ara ay nakasuot ng isang lumang t-shirt na may mga mansa ng pintura, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong messy bun. Tumatawa siya, isang tawang malaya at totoo, habang tinutulungan ang isang maliit na batang babae na abutin ang isang mataas na bahagi ng pader. Ang liwanag. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay bumalik na. Napatigil si Gebe sa paglalakad, kontento ng pagmasdan siya mula sa malayo. Iyon na sana ang gagawin niya, titingin na lang at tahimik na aalis. Ngunit tila may sariling isip ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Naramdaman ni Ara ang isang presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya, at ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala nang makita niya si Gebe. Ang puso niya ay biglang kumabog, ngunit hindi na ito dahil sa sakit o galit. Ito ay isang bagay na mas komplikado, isang pinaghalong alaala, pag-iingat, at isang kislap ng kung anong damdamin na ayaw niyang pangalanan. Hindi nagsalita si Gebe. Tumingin lamang siya sa mural. Ito ay isang larawan ng isang malaking puno, ang mga sanga nito ay umaabot sa langit. Sa bawat sanga, may mga kamay ng mga bata na nag-iiwan ng kanilang mga handprint bilang mga dahon. Ang ganda, mahinang sabi ni Gabe, ang kanyang mga mata ay nasa pader pa rin. Salamat, sagot ni Ara, ang boses ay kalmado. Ideya ng mga bata. Isang puno ng pangarap. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi ito awkward. Ito ay isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Ang mga paumanhin ay naibigay na. Ang mga pagkakamali ay kinilala na. Ang pagpapatawad sa iba't ibang antas ay nagsimula na. Tumingin si Gebe sa isang lata ng pintura at isang malinis na brush na nakalapag sa damuhan. Yumuko siya at kinuha ito. Tumingin siya kay Ara, hindi na mayabang, hindi na nagmamakaawa. Tumingin siya bilang si Gebe, isang taong nagkamali, natuto, at ngayon ay humihiling ng isang pagkakataon. Pwedeng tumulong, tanong niya, ang kanyang boses ay sincero at simple. Tinitigan siya ni Ara ng matagal. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi. Nakita niya ang pagpapakumbaba. Nakita niya ang lalaking una niyang nakilala sa kapihan ni Lola, bago pa man magsimula ang lahat ng gulo. Ang huling piraso ng yelo sa kanyang puso ay tuluyang natunaw. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango siya. CJ. Kumuha si Gebe ng kulay dilaw na pintura at lumapit sa pader. Sa isang bakanting espasyo sa itaas ng puno, nagsimula siyang magpinta ng isang bilog. Si Ara naman ay kumuha ng kulay kahel na pintura at tumabi sa kanya, dinadagdagan ng mga sinag ang bilog na ginagawa ni Gabe. Hindi sila nagsalita. Hindi na kailangan. Ang kanilang mga brush ang siyang naging boses nila. Ang bawat hagod ng pintura ay isang salita. Isang salita ng pag-asa, ng paghilom, at ng isang bagong simula.
Magkatabi silang dalawa sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, kasama ang tawanan ng mga bata. Ang isisi at ang guro. Si Gaby at si Ara. Magkasama silang nagpipinta ng isang bagong araw sa pader, isang maliwanag na araw na sumisikat sa kanilang harapan. Ang pag-ibig na kanilang ibinabahagi ngayon ay hindi na ang isang nag-aalab at pabigla-biglang pag-ibig ng nakaraan. Ito ay isang bagay na mas matatag, mas tahimik, mas matalino, isang pag-ibig na sinubok ng apoy, binuo mula sa pagkasira, at itinayo sa isang pundasyong mas matibay, ang pundasyon ng pinatawad na nakaraan at isang pinagsasaluhang kinabukasan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang perpektong halik, kundi sa isang tahimik na pagpipinta. Isang bagong simula. At sa isang tahimik na pag-ibig na nabuo sa pagitan ng sinulid at manibela, dito po nagtatapos ang kwento ni na Gabriel at Ara. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Isang karangalan ang ibahagi sa inyo ang bawat yugto ng kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang kwento ni na Gabriel at Ara, nais kong lumikha ng isang pag-ibig na hindi enggrande o magarbo, kundi isang pag-ibig na tahimik na nabubuo sa mga pinakasimpleng sandali. Sa loob ng isang patahian, sa gitna ng mga sinulid, tela, at mga lumang makina. Ang kanilang kwento ay isang paalala na minsan, ang taong inakala nating pinakamalaking perwisyo, sa ating buhay ay maaaring siya palang magiging pinakamalaking biyaya. Ipinapakita rin nito ang kapangyarihan ng pagtitiwala, ang pagtitiwala sa kabila ng mga pagkakamali, at ang kakayahang magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit ang isang negosyong tila nalulugi na, o isang pusong matagal ng sarado, ay laging may pagkakataong manumbalik at muling umibig. Sana po ay nag-iwan ng ngiti at inspirasyon sa inyong mga puso ang kwento ni na Gabriel at Ara. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang paborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga sa amin at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong aming lilikhain. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong manunulat. Paalam at maraming salamat.